Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Narito ang part 2 ng kwento ni Arnold at Alberto. Para sa mga bagong listeners, siguraduhin munang mapakinggan ninyo ang part 1 ng kwento para mas maintindihan ninyo ang mga pangyayari at kung paano nagsimula ang lahat. Kung ready na kayo, simulan na natin. Pero ngayon, ginising ni Arnold ang kabaklaan ko. Habang jubo-jubo ko ang tarub niya. Sarap na sarap ako sa pakiramdam. Ganito pala ang sa feeling. Trinabaho ko ng maayos si Arnold. Hanggang sa meron na lang akong naramdaman na mainit na bagay sa loob ng bibig ko at naabot na pala niya ang rurok ng tagumpay. Nakatingin ako sa mga mata niya. Parang walang emotions. Ibang-iba talagang Arnold yung kaharap ko kaysa sa Arnold na nasa resto ko. Dahan-dahan akong nilunok yung katas sa bibig ko. Tapos napangiti si Arnold. "Grabe kayo, sir," natatawang sabi ni Arnold. "Sorry hindi ako magaling," sabi ko. "Ang galing nga ninyo, sir eh," sagot niya habang nakangiti. "Meron sana akong pakiusap sa'yo," sabi ko habang nakatingin ako sa kanya. "Ano yun, sir?" tanong niya. "Wala ka sana pagsasabihin ng ginawa natin," sabi ko. "Sure, sir. Never ko ipagkakalat," sabi niya habang nakangiti. "Salamat," sagot ko. "Meron akong tanong, sir," sabi niya. "Ano yun?" sabi ko. "Bakla ka ba or what?" tanong niya. Napatawa ako ng bahagya sa tanong niya. Pero hindi ko rin alam kung ano ang tamang isasagot. Ilang segundo akong natahimik bago ako nagsalita. Hindi ko rin alam. Attracted ako sa lalaki pero never kong na-entertain ang nararamdaman ko. Matagal ko nang alam na may ganito akong nararamdaman. Pero pinili ko lang talaga siyang itago. Hindi ako lumaki sa environment na madaling sabihin kung ano talaga ang gusto mo. Kaya mas pinili kong manahimik at huwag nang sundin yung nararamdaman ko. Sabi ko. Hindi ko alam kung tama bang sinabi ko yon. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko rin gustong bawiin ang sinabi ko. Natahimik siya ng ilang segundo bago siya magsalita. "Naiintindihan ko kayo. Pero nagkaroon ka na ba ng boyfriend before?" tanong niya. "Never. Puro babae ang naging karelasyon ko," sagot ko. "So first time mo sumubo ng tarub?" tanong niya. "Oo, at ikaw ang una ko," sabi ko. "Nasarapan ka ba sa tarub ko?" "Sir?" tanong niya. "Oo, sobra. Ang laki," sagot ko. "Gusto mo ulitin natin?" sabi niya habang nakangiti ng nakakaloko. "Sure ka ba dyan?" tanong ko. "Okay lang naman sa akin," sabi niya. "Ano naman ang kapalit?" tanong ko. "Wala namang kapalit, sir. Gusto ko lang," sagot niya. "Pwede ba kitang halikan?" tanong ko sa kanya. "Sige, sir," sabi niya. "Pwede ba kitang halikan?" tanong ko sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko
habang unti-unti kong nilalapit ang mukha ko sa kanya. Ilang segundo akong nag-atubili bago tuluyang magtagpo ang mga labi namin. Ilang taon kong pinilit itago ang bahaging ito ng sarili ko. Ilang taon kong kinumbinsi ang sarili kong huwag itong pansinin. Pero sa simpleng halik na iyon, parang may bahagi sa akin na sa wakas ay umamin na. Pagkatapos ng gabing iyon, mas naging close kami ni Arnold. Mas naging natural na rin ang pag-uusap namin at mas naging komportable kami sa isa't isa. Pero dahil may asawa ako at alam naming komplikado ang sitwasyon namin, pinili naming maging discreet. Palihim kaming nagkikita kapag may pagkakataon, malayo sa mga taong nakakakilala sa amin. Nagbembang kami ni Arnold. Pinapaligaya niya ako ng sobra. Ako yung bottom at siya ang top. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag ginagawa niya akong babae. At habang mas lalo kaming nagiging malapit, mas lalo ko ring nararamdaman ang bigat ng katotohanang may buhay akong kailangan kong harapin. Kapag natapos na ang mga sandaling kasama ko siya, kailangan ko umuwi sa pamilya ko, sa anak at asawa ko. Saan ka galing? Ginagabi ka ng umuwi ah. Sigaw ng asawa ko pagpasok ko pa lang ng pinto. Sanay na ako sa ugali niya. Kaya nanatili akong kalmado. Ayokong magsimula na naman ng pagtatalo, lalo na't alam kong nasa loob ang anak namin. Sa isang restaurant natin sa kabilang barangay, nag-visit lang ako para tingnan kung ano na ang mga nangyayari doon. Mahinahon kong sagot. Napatingin siya sa akin na parang hindi kumbinsido sa sinabi ko. Bakit kailangan mong abutin ng ganitong oras? Tanong niya. May ilang bagay lang akong kailangang asikasuhin. Hindi ko naman sinasadyang gabihin. Sabi ko. Kapag ikaw nalaman ko na meron kang babae, makikita mo. Sabi niya sa akin. Diyos ko, Carla. Ilang taon na tayong kasal. Nahuli mo ba akong ng babae? Nahuli mo ba akong niloloko kita? Nagkaanak na tayo at lahat-lahat. Ganyan mo pa rin ako pag-isipan. Sabi ko. Tapos naglakad ako papunta sa kwarto. Totoo naman na sa buong pagsasama namin, hindi ako kailanman nagloko kay Carla. Wala akong naging ibang babae, wala akong pinormahan, at wala rin akong naging relasyon sa ibang tao. Pero sa pagkakataong ito, naiintindihan ko kung bakit nagsisimula na siyang maghinala. Dahil may tinatago talaga ako. Ang hindi niya alam, hindi babae ang dahilan kung bakit madalas akong gabi nang umuwi. Lalaki, si Arnold. Halos araw-araw na rin kaming nagkikita ni Arnold. Minsan, nagkukunwari akong may kailangang asikasuhin sa kabilang barangay para lang magkaroon kami ng pagkakataong magkita. Kapag may oras naman, pumupunta pa kami sa malapit na city para lang makasama ang isa't isa ng malayo sa mga taong nakakakilala sa amin. Unti-unti, naging bahagi na siya ng routine ko. May mga araw na kahit wala naman talaga akong importanteng gagawin, naghahanap ako ng dahilan para makalabas. Parang hinahanap na ng katawan ko yung tarub niya. Sobrang aadik ako sa ginagawa niya sa akin. Madalas ko ring binibigyan si Arnold ng pera para may pang-araw-araw siyang allowance. Hindi naman kalakihan, pero kahit papaano, gusto kong may extra siyang panggastos, lalo na kapag may kailangan siya. Noong una, ayaw talaga niyang tanggapin. Pero napilit ko siya. Sa sobrang galing niyang bumayo sa akin, deserve niya din bigyan ko siya ng reward. Hanggang isang araw, nagpunta kami ni Arnold sa city at nag-check-in sa isang hotel. Sa totoo lang, naging masaya ako sa mga sandaling kasama ko siya. Binayo niya ako ng sobrang sarap. Pagkatapos namin magbembang, natulog kaming dalawa na magkayakap. Pagkagising ko, agad kong napansin na wala na si Arnold sa tabi ko. Akala ko baka nasa banyo lang siya o lumabas sandali.
Kaya hinanap ko muna ang cellphone ko para tingnan ang oras. Pero doon ko napansin na may mali. Wala yung cellphone ko. Hindi ko makita kahit saan. Nawawala din ang wallet ko. Nang tingnan ko ang ibang gamit ko, may mga bagay din na nawawala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hanggang sa may napansin akong isang papel na nakapatong sa mesa. Kinuha ko yon at binasa. At habang binabasa ko ang bawat salita, unti-unting nanlamig ang buong katawan ko. Huwag na huwag kang magre-report sa pulis. Kapag nahuli ako o nagkaroon ako ng police record, sisiguraduhin kong malalaman ng asawa mo na bakla ka. May video rin ako na binebimbang kita. Sisiguraduhin kong kakalat yon kapag nagsumbong ka. Huwag mo na akong hanapin. Salamat sa lahat, sabi niya sa sulat. Ilang segundo akong hindi nakagalaw. Paulit-ulit kong binasa ang sulat, umaasang baka mali lang ang pagkakaintindi ko. Pero hindi. Malinaw ang bawat salita. Hindi lang pala siya umalis. Niloko niya ako. At ang mas masakit, alam niyang hawak niya ang pinakamalaking sikreto na buong buhay kong tinatago ko. Yung pagkatao kong matagal kong itinago. Yung bagay na kinatakutan kong malaman ng pamilya, ng mga kakilala ko, at higit sa lahat, ng asawa ko. Sobrang sakit ng puso ko at sobrang laki ng disappointment ko. Hindi ko inakala na hahantong sa ganito ang lahat. Habang tumatagal kasi, nahuhulog na talaga ang loob ko kay Arnold. Unti-unti ko siyang pinagkatiwalaan, binigyan ng halaga, at hinayaan kong makapasok sa buhay ko. Kaya mas masakit malaman na habang iniisip kong may tunay akong nararamdaman para sa kanya, iba pala ang intensyon niya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung pagkawala niya, yung mga kinuha niyang gamit, o yung katotohanang ginamit niya ang pinakamalaking sikreto ko laban sa akin. Sobrang laking aral nito sa buhay ko. To everyone who has ever trusted someone too easily, I hope you learn from my story. Trust is something beautiful, but it is also something that should be earned. Don't give someone your deepest secrets, your vulnerabilities, and your whole heart just because they made you feel comfortable for a short period of time. To everyone who is currently falling for someone, take your time. Get to know the person beyond their words, their promises, and the way they make you feel. Watch how they treat other people. Pay attention to their actions when nobody is watching. Because sometimes, the person who makes you feel safest can also be the person who knows exactly where to hurt you. That doesn't mean you should stop trusting people or stop believing in love. It simply means you should learn to protect yourself while loving someone. Trust, but let people earn it. Love, but don't lose yourself in it. Be open, but don't ignore the warning signs. And if someone ever betrays your trust, don't blame yourself for having a good heart. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.